Si Mang Marox na isang tricycle driver ay sinabing hindi biro ang nararanasan niyang hirap sa buhay ngayon. Anya, sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito'y lalo't may 4 na anak siyang pinag-aaral na sinabayan pa ng matataas na presyo ng mga bilihin. Kaya hindi basta-bastang hirap at gutom ang kanilang dinaranas. Ako nga, hanap buhay ko nga, tricycle driver lang Pero hindi talaga nagkakasya. Minsan umuwi ako, away kami mag-asawa kasi wala akong naiuwi, nagbaboundary pa ako. Tapos mga bilihin pa, lahat ng bilihin ngayon sobrang taas, pati gasolina. Ganoon din ang hinaing ni Mang Jeffrey. Anya, hindi rin sapat ang kanyang kita para sa kanyang pamilya, lalo na sa pagkain ng mga ito. Kung hindi pa yun, hindi pa sapat yun. Kasi nangungupahan pa kami ng bahay, bayad ng kuryente, tubig, gastuhin pa, pagkain, pag may pasukan pa, hindi lalo kami nahihirapan. Talagang mas mahirap talaga ngayon, hirap na ngang kumita, tapos sabayan pa ng hulihan. Ilan lamang sina Mang Marox at Mang Jeffrey sa mga Pilipinong naging hamon sa araw-araw ang dinaranas na kahirapan at kagutuman. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, halos 12% ng mga pamilyang Pilipino mula sa tinatayang 3 milyong kabahayan ang nakararanas pa rin ng gutom sa nakalipas na huling 3 buwan ng 2022. Base rin sa datos, isa sa bawat 3 batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ay nagdurusa pa rin sa stunted growth dahil sa malnutrisyon. Kaugnay dito, nagsagawa ng isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules para sa paggawad ng Walang Gutom Awards. Sa naturang event, kinilala ang local government units na may natatanging pagsisikap na labanan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Ang naturang awards ay pinangunahan ng DSWD at ng Galing Pook Foundation kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD ay naglaan ng 2 milyong piso bawat isa sa 10 nanalong LGUs sa buong Pilipinas. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tulong daw ito sa pagpopondo para sa kanilang mga proyekto sa pagpapaunlad ng komunidad, which they can use to expand their anti-hunger programs and cover more beneficiaries to further improve the health and nutrition status of their constituents. Sa isang talumpati, ibinida naman ni Marcos ang mga pagsisikap daw ng pamahalaan kontra gutom. Kabilang dito ang Food Stamp Program at Walang Gutom 2027. Batid niya umano ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino. Sinabi pa niyang handa ang gobyerno na manguna sa pagtulong sa pagtugon sa problema ng kagutuman sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Pero para sa ilan sa ating mga kababayan, hindi nila ramdam ang mga programang ito ng gobyerno. Wala ma'am, hindi namin nararamdaman yan. Mismo ngayon na unang ayuda, maraming hindi nakakuha Sana po, totoo yan. May tumutulong sa ganitong kahirapan sa buhay. Sana maawa naman sila na tumulong. Sabi naman ni Aling Monay, sa katunayan, lalong lumala ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay ngayon kumpara noong mga nagdaang taon. At tila ba, hindi sila pansin ng gobyerno sa gitna ng kanilang kalagayan ngayon. Malala po ngayon. Dati, hindi naman ganito kahit mahirap. Pero sa totoo lang ngayon, mas mahirap talaga. Sa bilihin pa lang, sobra. Yung pera mo na 1,000, parang 100 na lang. Pag nabarihan na, wala na. Di ka na nakabili kahit gamot mo. Siyempre, kailangan lang natin may pagkain kahit wala na kahit anong meron. Importante may pagkain ka sa araw-araw. Hinaing naman ni Mang Marox, ang pamumudbud ng ayuda ng gobyerno ay hindi sapat para makaraos sa kahirapan at kagutuman. Parang ganun nga rin, pansamantala lang ayuda. Yun sana ang pinakamaganda, dapat maghanap pa siya ng ibang paraan para makaraos man lang sa gutom. Pagkabuhayan ngayon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News.